ito ay Diyos-Diyosan ni Satanas, payagan akong pumunta doon at wasakin ito upang linisin ang lugar na iyan. Walang makapipigil sa akin na gawin ito, sapagkat ako ang hari ng lupaing ito, upang ang mga naninirahan dito ay hindi na mailigaw pa. Kaya naman, concerned siya doon sa kanyang kalupaan, kaharian. Kaya wala daw makakapigil sa kanya kung iyon ay wawasakin niya. Ang tinig na nagsalita mula sa nagliliyab na apoy ay sumagot, maaari mong linisin ang lugar na iyan, Job. Ngunit ipinababatid ko sa iyo ang utos ni Abba Yahweh na sasabihin ko sa iyo, sapagkat ako ay arkanghel ng Alahaya. Sinabi ko, anumang sabihin sa inyong lingkod ay aking pakikinggan. Sinabi ng arkanghel, ganito ang sinabi ni Abba Yahweh, kung iyong wawasakin at aalisin ang larawan ni Satanas, siya ay kikilos ng may puot upang makipaglaban sa iyo at ibubuhos niya sa iyo ang lahat ng kanyang kasamaan. Dadalhan ka niya ng maraming matitinding salot at kukunin niya ang lahat ng iyong pag-aari. Kukunin niya ang iyong mga anak at dadalhin ka ng maraming kapahamakan. Dadalhan ka ng maraming kapahamakan. Kailangan mong lumaban na parang atleta. Tiisin ang paghihirap at manatiling tiwala sa iyong gantimpala upang magtagumpay sa lahat ng pagsubok at pagdurusa. Ngunit kung iyong pagtitiyagaan, gagawin kong kilala ang iyong pangalan sa bawat salinlahi sa lupa hanggang sa wakas ng panahon. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng iyong nawala at bibigay sa iyo ang dobleng halaga ng lahat ng iyong nawala upang malaman mo na ang Alahaya ay hindi tumitingin sa kalagayan ng tao, kundi nagbibigay sa bawat isa ayon sa kanilang pagiging karapat-dapat. Bukod dito, ikaw ay pararangalan at ikaw ay bibihisan ng isang korona na walang katulad. Sa muling pagkabuhay, ikaw ay magigising tungo sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos ay malalaman mo na ang Alahaya ay makatarungan, tapat at makapangyarihan. Pagkatapos nito, mga anak, sumagot ako dahil sa pag-ibig ng Alahaya, aking titiisin hanggang sa kamatayan ang lahat ng darating sa akin. At hindi ako aatras. Pagkatapos ay nilagyan ng tanda ng arkanghel ako at umalis na. Yan. So yun po yung sa chapter 1 na sinasabi. So madaling salita ay talagang before pa mangyari kay Job, lahat ng mga pagdurusa, lahat ng pagsubok ay alam na po niya ito. So nangangahulugan lang na talagang yung puso ni Job at yung kanyang katapatan sa paglilingkod sa Abba Yahweh at pinakita niya na talagang kahit sino pa at kahit ano pa ang kapalit ay gagawin niya ito para sa kapurihan ni Abba Yahweh. Di po ba binantaan siya ng anghel na kapag ginawa niyang wasakin yung mga rebulto ay siya ay gagantihan ni Satanas. Pero kanya pa rin kahit mamatay ang kanyang mga anak, asawa, maghirap,
tinuloy pa rin niya dahil siya po ay nagtitiwala sa ating Abay Yahweh ng lubos. Punta naman po tayo sa chapter 2. After this, I rose up in the night and took 50 slaves and went to the temple of the idol and destroyed it to the ground, into the ground. And so I went back to my house and give orders that the doors should be firmly locked, saying to my doorkeeper or doorkeepers, if somebody shall ask for me, bring no report to me, but tell him he investigate urgent affairs. He is inside. Then Satan disguised himself as a beggar and knocked heavily at the door, saying to the doorkeeper, report to whom, and say that I desire to meet him. And the doorkeeper came in and told me that, but hear from me that I was studying. The evil one gave field in this, went away and took upon his shoulder an old torn basket and went in and spoke to the doorkeeper, saying, tell me who, give me bread from your hands that I may eat. And when I hear this, I give her born bread to give it to him. And I made known to him, expect not to eat of my bread, for it is forbidden to you. But the doorkeeper, being ashamed to hand him the born and ashy bread, as she said, did not know that it was Satan, took of her own fine bread and gave it to him. But he took it, and knowing that a cord, said to the maiden, go from here, bad servant, and bring me the bread that was given you to hand to me. And the servant cried and spoke in grief, you speak the truth, saying that I am a bad servant, because I have not done as I was instructed by my master. And he turned back and brought him the warm bread and said to him, in this way say my Lord, you will not eat or my bread anymore, for it is forbidden to you. And this he gave me, saying this I give in order that the charge may not be brought against me, that I did not give to the enemy who asked. And when Satan heard this, he sent back the servant to me, saying, as you see this bread all burnt, so shall I soon burn your body to make it like this. And I replied, do what you desire to do, and accomplish whatever you plot. For I am ready to endure whatever you bring up upon me. Talaga matapang si no? And when the evil heard this, he left me and walking up to under the highest heaven. He took from the alahaya the oath that he might have power over all my possessions. And after taking the power, he went and instantly took away all my wealth. Yan. Napakaganda ng istorya. Basahin natin sa Tagalog. Pagkatapos nito, bumangon ako sa gabi
kumuha ng 50 alipin, pumunta sa dambana ng Diyos-Diyosan at winasak ito hanggang sa maging pundasyon lamang. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking tahanan at iniutos na ang pinto ay mahigpit na ikandado. Sinabi ko sa mga bantay ng pinto, kung mayroong maghahanap sa akin, huwag ninyong sabihin na ako ay naririto. Sabihin ninyo, siya ay abala sa mahalagang gawain. Hindi siya maaaring lumabas. So ibinilin sa kanyang mga bantay na huwag siyang istorbin o huwag magpapasok. Pagkatapos ay nag-anunsyo, pagkatapos ay nag-anyong pulubi si Satanas at malakas na kumatok sa pinto at sinabi sa bantay, ipaalam ninyo kay Job na nais ko siyang makausap. Pumasok ang bantay at pinaalam ito sa akin. Sinabi ko na ako ay abala at hindi maaaring lumabas. Nang hindi nagtagumpay ang masama, umalis siya, kumuha siya ng isang luma at sirang basket at muling lumapit sa bantay at sinabi, sabihin ninyo kay Job na bigyan niya ako ng tinapay mula sa kanyang kamay upang makakain ako. Ito po ay si Satanas, nagkukunyari kasi gusto niyang makakausap si Job. Nang marinig ko ito, kumuha ako ng sunog na tinapay at iniutos na ibigay ito sa kanya. Ipinaalam ko sa kanya, huwag mong asahang kakain ka ng aking tinapay, sapagkat ito ay ipinagbabawal sa iyo. Ngunit nahiya ang bantay na ibigay ang sunog at may abong tinapay, sapagkat hindi niya alam na si Satanas ito. So nahihiya yung bantay na ibigay yung sunog na tinapay. Kumuha siya ng masarap na tinapay mula sa kanyang sarili at ibinigay sa kanya. Yung bantay, nag-volunteer na magbigay ng tinapay kasi sunog daw yung tinapay binigay ni Job. Tinanggap ito ni Satanas. Alam niya na ang nangyari, kaya sinabi niya sa dalaga, bumalik ka at dalahin sa akin ang tinapay na ibinigay sa iyo upang ibigay sa akin. Umiiyak ang alipin at sinabi ng may labis na kalungkutan, tama ang iyong sinabi na ako ay masamang alipin sapagkat hindi ko sinunod ang utos ng aking Panginoon. Bumalik siya at dinala ang sunog na tinapay kay Satanas. Sinabi niya, sinabi ng aking Panginoon, o sinabi daw ni Job, na hindi ka na muling kakain ng kanyang tinapay sapagkat ito ay pinagbabawal sa iyo. Ibinigay niya ito upang malaman mo na hindi ako nagkulang sa pagtugon sa iyong kahilingan. Nang marinig ito ni Satanas, ipinabalik niya ang alipin sa akin at sinabi, kung paano sunog ang tinapay na ito, gayon din ang iyong katawan na aking susunugin sa lalong madaling panahon. Sumagot ako, gawin mo ang iyong nais at isakatuparan ang iyong balak. Ako ay handang magtiis o handang tiisin ang lahat ng iyong ipapataw sa akin. Nang marinig ito ng masama, umakyat siya hanggang sa harapan ng alahaya at nanumpa na bibigyan siya ng kapangyarihan
sa lahat ng aking pag-aari. Matapos